It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust. If you wanna make it past all the fakes and the lust, better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff, pay attention to the facts and forget the media? Hello kila Dan Rapas, Manyaman Kaabe mula sa Riyadh, RJ Malapaya, Sam TV, at kay Herman Eugenio. Salamat sa iyong suporta mga kaprakti. Sa bodybuilding, madalas nating marinig ang salitang bulking at cutting. Ang cutting, ito yung pagbabawas ng iyong taba habang pinananatili mo ang iyong muscle. Samantalang ang bulking ay ang pagdadagdag ng muscle at timbang at hindi maiiwasang tubuan ka ng taba sa katawan. Bilang tugon sa katanungan ni James Fernandez kung paano daw ba mag-bulking kung marami siyang ginagawa o masyadong busy sa buhay at laging kilos ng kilos. Sa bulking kasi mga kaprakti, upang mapabilis ang iyong paglaki, dapat mas pataas yung porsyento ng iyong calories kesa sa iyong ginagawa o pagkilos. Ang calories ay nakukuha sa mga pagkain at inumin. Ibig sabihin, mas marami kang kinakain, mas pataas din ang makukuha mong calories. Sa kabilang dako, sa pamamagitan ng pagkilos, nakakapagsunog ka ng calories. Ibig sabihin, sa bawat paggalaw natin, nababawasan tayo ng calories. Kaya, paano ka nga naman lalaki kung panay ang kilos mo? Maaaring sa nature ng trabaho niya, na kilos ng kilos, kahit gaano ka pa kalakas kumain, kung nasusunog lang din dahil sa hirap ng iyong trabaho, wala talagang resulta yung bulking mo. Pero may mga remedyo pa naman. Kahit ganyan ang sitwasyon nyo, panatilihin nyo ang dami ng inyong kinakain. Subalit, tiyakin ninyo na karamihan dito ay protina, gaya ng manok. Isama nyo na pati balat nito, isda, baka, baboy, at itlog. Isama nyo na rin yung dilaw niyan. Kumain ng marami sa almusal. At sa bawat meal nyo, kumain kayo ng isang pirasong tsokolate. Ito ang magsisilbing dessert ninyo. Dahil ang tsokolate ay mataas ang calories. Kumain din ng mga nuts, gaya ng mani. Dahil mataas din ang calories nito. 2 oras bago matulog, kumain ng 2 itlog. Pwedeng samahan ng kanin o kaya tinapay, saging, at isang basong gatas. Napansin nyo, sa bulking, ang pinakasikreto talaga dito ay yung dami ng kakainin mo at kung gaano kataas ang calories ng mga ito. Kaya nga kapag sinabing bulking, ibig sabihin, nasa calorie surplus ka o dapat mas mataas ang calories ang pumapasok dyan sa katawan mo. Kaya yung iba, nagtataka kung bakit hindi daw sila lumalaki, samantalang ang lakas naman nilang kumain. Oo, malakas kumain, pero baka puro gulay naman. Mababa ang calories ng mga gulay. O baka puro carbs ang karamihan sa mga kinakain niya, gaya ng kanin, tinapay, pansit. Dapat mas mataas ang protein upang lumaki din ang muscle. Dapat balanse mga kaprakti. Mataas ang calories mula sa macros o carbohydrates, protein at fats. Kailangan din natin ng gulay at prutas syempre. Subalit, kung meron kayong iniiwasang kainin na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan, ikonsulta nyo muna ito sa inyong doktor upang mapayuhan kayo kung ano ang dapat ninyong iwasang kainin. Kapag naayos nyo na yung pagkain nyo, dito naman tayo sa inyong paggawa o pagkilos o yung mga activities nyo sa araw-araw. Dahil makilos kayo sa trabaho, kung wala ng oras para makapunta ng gym, huwag nang pilitin, lalo na kung pagod na kayo mula sa inyong trabaho. Pero kung sakaling may oras pa, tiyakin ninyo
na saglit lang kayong magbubuhat. Halimbawa, sa mga big muscles, kaya ng chest, back, at legs, kahit 2 exercise lang ang gawin. Sa mga small muscles naman, gaya ng biceps, triceps, at shoulder, 1 hanggang 2 exercise lang ang dapat gawin kada session. 3 sets kada exercise ay pwede na. Dahil dyan, siguro mga 30 to 40 minutes, tapos na kayong magbuhat niyan. Ito ay upang maiwasan natin ang makapagsunog pa ng extra calories, sapagkat ang calories ay lubhang mahalaga para sa ating bulking. Tiyakin nyo rin na sapat ang naitutulog nyo. 7 oras ay sapat na para sa muscle recovery. Pero kung lagpas pa sa 7 oras, di mas okay. Kung sakaling wala na kayong oras sa pagbubuhat, magbuhat na lang sa day off o sa mga araw na hindi kayo pagod o mas mahaba pa yung oras para sa pagbubuhat. Dahil mas okay pa yung magbuhat ka ng 1 hanggang 2 beses kada linggo kung kondisyon naman ang iyong katawan, kesa sa napilitan lang kayo dahil nanghihinayang kayo sa araw na hindi kayo makakapagbuhat. Mawawalang saysay din yan dahil sa overfatigue, at ito ay nauuwi sa overtraining na siyang dahilan ng hindi paglaki ng muscle. Nawa ay nasagot ko ang tanong mo, James Fernandez. Maging sa mga taong hirap sa bulking, iwasan muna ang pagkilos. Maging ang mga cardio exercises gaya ng jogging, walking, at paglalaro ng basketball. Dahil ang mga ito ay malakas makapagsunog ng calories. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Can you hone that feeling and create an impact? Go get it, if you wanna go get it. Get with it, ain't nobody gon' give it your ticket, gonna take a quick minute. Don't quit it, figure out your own limit. Life is a test, the best make progress. Figure out what is next and carve a path. Yes, no, they never second guess. Take a chance, no regret. If you wanna take a breath, give your blood and your sweat on. When everything just breaks from all of your mistakes, don't let yourself feel down. Don't let yourself just drown. Only when you've lost everything are you free to do anything. Only when you've lost everything are you free to do anything. Only when